Maayong buntag kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa another opportunity where we can gather and worship the Lord in spirit and in truth. Thank you so much, Sister G and the worship team for leading us into the presence of God for our meaningful worship today. First of all, I'd like to thank everyone who participated and attended our Family Day last Monday. No? It was a joyful celebration of the goodness of God to Tagsi family as represented by each family who joined in our celebration. That was the culmination sa atong 1 month nga family emphasis for the month of August. So salamat kayo sa Ginoo, and we have awarded a family that has passed on their legacy of faith to up to the 3rd generation. So it was a challenge kanato nga unta magpabilin gyud nga strong ang atong pamilya o intact sa atong pagtuo diha sa pagalagad sa Ginoo. And beginning today, this is the first day of the month of September, no? Naa na gyud ta sa bare months, no? So, nakita na ba ninyo si Jose Maria Chan, no? Migawas siya dito sa Lungga, paabot ng mga pulis kang kibuloy si Jose Maria Chan man migawas og nagkanta dayon siya og Christmas song, no? To remind us nga it's Christmas time o walay laing rason nganong we continually celebrate the birth of Christ because that's the starting point of our relationship with Him. Miani siya sa kalibutan aron sa pagluwas kanato o that's the reason nganong niya kita nangalagad kaniya tungod kay kita iyang giluwas. Brothers and sisters in the Lord, once we decide to follow Jesus, gitawag kita nga moalagad kaniya. And it's our privilege. O wala lang ta gitawag nga mga lagad sa Ginoo nga empty-handed. We are being equipped with unique spiritual gifts. Kung imong basahon ng Roma, Corinto, no? Romans 12, Corinthians 12, 1 Peter chapter 4, mao kini ang paghulagway sa mga gasa nga gihatag sa Ginoo kanato. O kita kanunay gipahinumduman o gi-encourage nga atong gamiton kini nga gasa alang sa pag-serve sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Every one of us possesses at least one gift, no, intended for service. Ang atong kinahanglan nga himuon mao nga atong ma-discern kini nga gasa nga niya kanato. Mangay kita kaalam sa Dios, and of course, very helpful, we have to undertake the spiritual gifts inventory. Siguro one of these days atong himuon kana, no? Aron nga atong madiskubrihan, ma-identify nato unsa man kini nga gasa nga gihatag sa Ginoo, and we will be able to maximize this gift or gifts for service. Mao kana ang importante kayo. Makaigsunan dili question whether we will serve our God or not, but what kind of service God expects from us being His followers. Unsa klase nga pagpangalagad ang gi-expect sa Ginoo nganhi kanato? Mao na ang gusto nato hisgutan karong buntaga sa atong mensahe. But before going further, let us come to the Lord in prayer. Lord, we thank you sa imong presensya uban namo karon. You deserve our worship, our adoration. For you are our faithful God. Lord, amazing kayo ang imo hang gibuhat sa among mga kinabuhi. O tungod niini nga makasinatian Ginoo, Lord, gusto namo nga mapas-on kini nga kasinatian ngadto
sa mga sunod nga mga henerasyon. And this will encourage us to serve you faithfully, O God. And today, Lord, nasayod ko nga duna kay gigahin nga mensahe alang sa matag usa kanamo. Speak to us, O Lord, and reveal yourself and your will to each and every one of us today. In Christ's name we pray. Amen and amen. Naatay pahinumdum CFT meeting atong gimove no next Sunday. I hope every member will be available for that meeting. Okay, ang title sa atong mensahe karon is the call to serve, no? But our theme for the month is empowerment through service. So for the series of Sundays, no? Nining bulana, doon na tayo mensahe nga focus sa empowerment through service. O ang atong passage karong buntaga is focus on Matthew chapter 20, verses 25 to 28. O kini naga-emphasize what it takes to serve the Lord. Kung imong latawon kini nga passage, gikan kini sa larger section sa libro sa Matthew, in which Jesus is teaching His disciples about the nature of His kingdom. Tungod kay ang mga disipulo ni Ginoong Kristo were arguing about themselves, no? Kung kinsa gyud ang labing taas diha sa gingharian sa Dios. O kini nga insidente gigamit ni Ginoong Kristo as an opportunity to teach about the true meaning of service in the kingdom of God. Nining kabuntagon, I would like to highlight on 3 characteristics of service that God expects from His followers. Nag-expect sa Ginoo sa matag usa kanato. Una, mao kining gitawag og selfless nga service, no? Ingon nga mga alagad sa Dios, mga kaanakan sa Dios nga nagasunod kaniya, ang Dios nagtinguha nga ato siyang halaran sa gitawag og selfless service. Kanang serbisyo nga dili gikan sa atong personal nga mga interest and motive. Kung imong balikan ang Matthew chapter 20, beginning verse 20 to 21, ang insidente dinhi mao kini mga kaigsunan nga dunay encounter dinhi si Jesus og ang usa ka babaye kauban ang iyahang duha ka disipulo, no? In verse 20, then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Unsa man iyang request? Ingon ni Jesus, what it is that you want? Unya, mingon siya, grant that one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. Siguro mother instinct, no? Walay laing tinguha ang inahan, kundi makita ang kalampusan, ang success sa ilahang mga anak. Ug mao ni ang pangandoy ni Salome, no? Nga inahan ni John o ni James nga asawa ni Zebedee. Okay? In fact, miduol siya kang Jesus, miluhod siya. A sign of worship to God. Pero kining iyang pagluhod sa Ginoo, doon na siya personal nga motibo to get something, to get a favor from the Lord Jesus Christ. Unsa man nga request niya, nga unta ang iyang usa ka anak maglingkod sa tuong trono, sa diha maghari na si Ginoong Kristo sa iyang gingharian. Gusto niya makita nga ang usa niya ka anak na sa tuo na sa wala. Meaning sila mo'y mahimong mga sinaligan sa atong Ginoong Kristo. Sahay naaputaan nga kinaiya. We come to God to worship Him, pero doon na tayo personal nga interest. Doon na tayo pabor nga pangayoon gikan sa Ginoo. Now notice mga kaigsunan nga, wala man siya girebuke, wala man girebuke si John o si James sa ilang tinguha nga mahimo silang halangdon sa gingharian sa Dios. The desire to achieve, to
do well, and to excel in something, dili ni siya daotan. It is a God-given desire. God wants us to excel. No? Gusto niya makita nga ang iyang mga anak mo excel. Pero ang importante lang din is, it has to be at the right time, right place, and right motive. Mo ni ang medyo questionable din Sa akong pagtuon, I discover something nga kini si Salome, no? Gimension ni Matthew sa dihang gilansang na sa cross si Ginoong Kristo, naa siya dito. Uban kang Mary, the mother of Jesus, kang Mary Magdalene, o kang another Mary, the wife of Cleopas. Mo na ang paghulagway ni Matthew. Kung imong lantahon pod si John, doon na pod siya istorya may tungod sa crucifixion ni Jesus. And he also mentioned nga naa dito si Mary, the mother of Jesus, Mary Magdalene, and the other Mary, o wala niya gimension ang wife of Zebedee, but the sister of Mary, the mother of Jesus. So daghan nagtuo makaigsunan nga kini si Salome igsuon ni Mary, the mother of Jesus, that made her the aunt of Jesus sa iyahang human earthly life, no? Siguro mauni ang reason nganong kumpiyansa siya nga miduol kang Ginoong Kristo. Lord, pwede ba nga kining akong anak, no? Kining imong mga igagaw mahimong naa sa tuo og naa sa imong wala. Sahay naa man nga kinaiya. Kalibutanon nga kinaiya kanang whom you know. We come to people nga atong kaila, no? Mga taong suod nato, and we ask favor from them. Okay. Obviously, their aspiration, kining aspiration sa mama ni John or ni James, to be in high positions is a product of selfish ambition and worldly concept of service. Produkto ni sa ilahang selfish nga ambisyon, no? O kalibutanon nga panghunahuna mahitungod sa pamanerbisyo. First of all, wa nila masabti sama sa kadaghanan sa mga Hudiyo nga ang gingharian nga giput up ni Ginoong Kristo dili siya kalibutanon nga gingharian, but it was a spiritual kingdom. Kaya ang ila magong pagtuo nga si Ginoong Kristo usa ka Mesaya nga gipadala sa Dios aron nga mag-lead sa Israel og mapagawas sila gikan sa Romanhon nga pagka-oppress, og si Ginoong Kristo maghari, ingon nga hari sa mga Hudiyo. Earthly kingdom ang ilang ginahuna. Og ang ilang naa sa tuo ug sa wala maghatag kanila og personal nga mga bintahe, no? Advantages. Unsa man nga advantages nga gimension ni Jesus dinhi, to lord it over the people. Nga mahimo silang maka-assert sa ilang otoridad og magdomina sa uban, kay mao man kini ang worldly concept of leadership and service. Nga kung ikaw naa sa posisyon, doon na kay gahom, doon na kay otoridad, no? You have the control over others with the position of power that you have. Mao ni ang kalibutanon nga konsepto. Sahay makita nato na pod sa atong mga kalibutanon nga mga leaders, no? Mga earthly leaders. Panahon sa election, makita nimo nga mga servant sila. No? Kay buduol man moadto sa imuhang panimalay. Bisag layo na imong balay, lisod ang dalan tuwa. Pero once nga naa na sila sa posisyon, usahay malimot sila. They are to serve the people, but instead, ang kasagaran na ilang gihimo, mao nga, they use their power, their authority to take advantage of the people. Normal na sa kalibutan, di lang na nakahitabo karon, nagakahitabo na even kaniyan to. Kining duha ka disipulo nga nangandoy nga mahimong naa sa taas nga posisyon, kinahanglan masabtan nila. Kinahanglan ma-realize nila that they were with Jesus because Jesus called them. Gitawag sila ni Ginoong Kristo.
Wala sila nakiguban kang Ginoong Kristo tungod kay duna sila'y blood relationship with Jesus. Wala sila nakiguban kang Ginoong Kristo tungod kay duna sila'y mga abilidad. Wala na gimension sa Biblia. They were with Jesus simply because gitawag sila ni Jesus, and it was a privilege for them to be following the Lord Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Likewise, mga kaigsunan, kitang mga alagad sa Ginoo, kitang mga gitawag nga mag-alagad kaniya sa iyang buluhaton, niya kita niini nga buluhaton tungod lamang sa grasya sa Dios. It is God that has given us this gift and the calling. Dili kini tungod sa atong abilidad, dili kini tungod sa atong karisma. Ang Dios mao'y naghatag niini nga kahigayunan nga kita makaalagad kaniya. This couple of weeks, I was exposed to mga sharing sa kaubanan ng mga pastors, and we were discussing about mga conflict sulod sa simbahan. Mga pastors nga gipapahawa sa simbahan, mga pastors abruptly resign from the church, nga mga wounded sila. Ug ako nakita, ang issue is, sahay malimot ang mga anak sa Ginoo about sa grasya sa Dios nga nagdala kanato diha sa pagpangalagad kaniya. Ang biiral mao ang atong mga kaugalingon. Kana bitang pagbati sa entitlement. I'm the pastor. I'm entitled to be honored, to be recognized, to be obeyed. Sa inaanay pagbati sa mga alagad sa Ginoo. Naapoy mga leaders simbahan nga declaim their entitlement nga sila ang mga leaders so sila ang masunod. O tungod niya na makaigsunan, may arise and conflict, and it caused damage to relationship and damage to the body of Christ. Kaya nga naman, nalimta na to, na it's all, ang pagpangalagad sa Ginoo is all about God and the grace of God. Wa gyud tay ato niini makaigsunan. Kung naaman ta nangalagad sa Ginoo tungod kay iya tang gitawag, iya tang gi-empower, o iya tang gigamit tungod og alang sa iyang kahimayan, walay ato niini. And this is the challenge nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, unta malimtan nato ang atong mga kaugalingon, and we will think of the grace of God that placed us in this ministry of service. Let us therefore guard our heart and protect our actions. Kay dinhi mosulod ang kaaway, o dinhi makaigsunan maguba ang buluhaton sa Ginoo. Secondly, aside from selfless nga pagpangalagad, ingon nga mga sumusunod ni Ginoong Kristo, gi-expect sa Ginoo nga ang atong pagpangalagad kaniya is a servanthood service. If the worldly kind of service is selfish, unsa may gingon ni Ginoong Kristo, ingon niya sa versicle 26, not so with you. Not so with you. Instead, ingon niya, whoever wants to become great among you must be your servant. Makaigsunan, gibaliktad ni Ginoong Kristo ang world's greatness upside down. Alang kang Ginoong Kristo, the way to go up is to go down. Mahimo kang servant sa tanan. Spiritual greatness is exactly the opposite of self-serving, self-promoting, and self-glorifying ways of the world. As God's people, we are to be different. We are to be different when it comes to service and pursuing greatness. Lahi gayod kita, mga kaigsunan. Jesus is making clear that it is not wrong to desire position or want to serve God. Gusto na sa Ginoo. However, the way to be great in God's kingdom is through serving. Gusto ka mailhan? Pangalagad sa Ginoo. Serbisyuhi ang Dios ug ang mga katawhan. Mao ni ang gingon ni Ginoong Kristo, whoever wants to be a great among you must be your servant.
Now kanang pulong servant, dinhi mga kaigsunan, nagikan kining atong term nga deacon. No? Dinhi ni gikuha kanang term nga deacon. The original meaning of servant or deacon was purely secular. Wala ni siya'y koneksyon sa spiritual o sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagahulagway kini sa tao, ang servant, ang deacon is a person who did basic labor such as house cleaning or table serving. Muna ang trabaho. Now, dili man ni pag-dishonor, no? Kining gigamit ni Ginoong Kristo, kining a term, it's not to dishonor the kind of service nga i-render nato. Apan naghulagway kini makaigsunan sa lowest level of hired worker who needed little training or skill. Dili kinahanglan sila taas o kinaadman o dako gyud nga training ang ilang kinahanglan tungod kay ang ilang kinabuhi igo na, no? Ang ilahang commitment igo na nga magamit sila sa Ginoo. Apan dinhi, although dili ni siya religious term, ug ubos kini nga kahimtang sa pagserbisyo, apan si Ginoong Kristo iya kining paangat mga kaigsunan to a place of great significance, using it to describe the attitude nga kitang mga alagad sa Ginoo, kitang mga followers sa Ginoo, kinahanglan nga ato kining maangkon nga nagaka-characterize kini og selfless, humble life that He honors. Kay mao kini ang klase sa kinabuhi, mao kini ang klase sa pagpangalagad nga gusto sa Ginoo alang kanato. This kind of service is pleasing to God because it is humble and self-giving rather than proud and self-serving. Mga kaigsunan, sa mata sa Diyos, the one who is great is the one who is willing to serve. Gusto ta mahimong great sa mata sa Ginoo, then serve the Lord, willingly serve the Lord. Be humble, no? Be humble. And be free from any selfish motive. Thirdly, and this is the last, God also expects us a sacrificial service. Verse 27 and 28. And whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Unsa may buot pasabot ni Ginoong Kristo dinhi? Gikan sa servant, iyan ang paubos pa gyud sa pagka-slave. No? Sa una na ako'y nadunggan nga ekspresyon nga sa makatawa ko, pero naman po'y kamaturan, ingon tong isa nga nadunggan ako, paitan ning pobre ta, oy, daug-daugon lang tagkabos. Pait kay ning kabusta, kay daug-daugon lang tagpobre. Kay tanaw niya, katong kadaug-daog niya, di man po dato. Pero manghud pa gyud siya, no? So kabus ang iyang pagtanaw. Dili makaigsunan ang slave mas ubos pa gini kaysa servant. Luoy pa gyud kayang kahimtang ani kaysa servant. A servant was to some degree his own person. Doon na siya gipanagihan ng mga butang, ginagmay raman, no? Gawa sa iyang gisulob nga sinina, doon na pa siya'y katungod ng mga panag-iya o mga butang. Free siya nga mulakaw asa iyang gusto, free siya nga mubuhat ugon sa iyang gusto, sunod ba siya siyang amo dili, doon na siya kagawasan niya na makaigsunan. Apan ang slave, ang dulos, did not belong to himself, but to his master. Mahimo lamang siyang mulakaw ngadto sa lugar nga gusto sa master niya nga atuan niya. Mahimo lamang siya mubuhat sa butang nga gusto sa master nga himuon niya. Wala siya na bilong siyang kaugalingon but a personal property of someone else, and referring to his master. Kung ngayong master di naganahan niya, pwede siya ibaligya, no? Kay murag property ang ilang pagtan-aw sa usa ka slave.
Now listen carefully. Ang slave, wala siya katungod sa iyang kaugalingon. Kung gusto man siya magbag-o sa iyahang kinaiya, himuon niya kini para sa iyahang master, dili sa iyang kaugalingon. Doon naman siya gusto nga himuon o gusto nga maangayan, kinahanglan nga iya ning himuon tungod og galang sa iyahang master. Ang iyahang intero nga lifestyle, mga kaigsunan, para lamang sa iyahang master. Can you imagine? Ug mao ni ang giingon ni Ginoong Kristo. Jesus is saying, if you want to be first and you want to be great in service, then you must become a slave to others. Meaning you limit your rights for them, you change your habits for them, and you deny your preferences for them. Dili ni sayon himuon. Kana bang may term ang Tagalog ana, nga mubigay lang ka, no, para sa uban, no? Magparaya. Ug mao ni gihimo ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan. He came not to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Give up ni Ginoong Kristo ang iyang divine privileges. He is God. He is enjoying in heaven. Pero iyang gibiyaan kini, mga kaigsunan, He took the position of a slave so that people like you and me who are sinners will be redeemed. Muna ang tuyo sa Ginoo. And He is saying, I am your perfect pattern. Ako ang inyong example. My attitude should be your attitude. My kind of living should be your kind of living. If you want to be great as God wants you to be great, then be like me. Mao ni ang mensahe ni Ginoong Kristo kanato. We need to seriously examine and learn from Jesus when it comes to being authentic servant. Nga ngayan, diha sa presensya sa atong Dios. Kiniusab nga attitude, mga kaigsuonan, gi-exemplified ni Apostol Pablo. Dili man nato kini makita kang Ginoong Kristo. Makita usab nato ni kang Apostol Pablo unsa iyang gingon sa 1 Corinthians 9:19. Ingon niya, even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people. For what purpose? Si Jesus Christ as a ransom for many. Ingon niya, to bring many to Christ. Pareho lang sila intensyon ni Kristo. Willing sila mo sakripisyo, mo antos, tungod og alang sa mga kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Willing sila magparaya sa uban. Tungod og alang sa kaluwasan ini mga tawhana. Paul was willing to do anything, to sacrifice anything to win people to Jesus Christ. As far as rights were concerned, ingon niya, free man siya. Wala siya agalon. Tungod sa iyang gugma, pantungod sa iyang gugma sa mga katawhan, willing siya nga iyang limitahan ang iyahang rights. Willing siya nga muantos. Willing siya nga magparaya sa uban sa unsang katuyuan aron lamang sila madala diha kang Kristo Jesus. Si Apostol Pablo figuratively become a slave to all people. Andam siya nga iyang usbon ang iyang kinaiya kung kini dili man magustuhan sa uban, makahatag man ni og kapandulan sa uban. Ang iyahang mga preferences. Sa imong god na atay yun nga nung mo-arise ang conflict tungod sa atong mga preferences. Muna akong gusto, mingon ang uban, muna akong gusto. Unya maglalis na dayon ta. Pan kung kita slave na sa Ginoo, mao ba ni ang atong pangutana, mao ba ni ang gusto sa Ginoo? Dili ang atong gusto. Because we do
kung unsay preferences sa Ginoo. Ang atong entire lifestyle, andam ta nga mo adjust kung kini mag-cause man o kapandulan or mag-cause man o dili maayong relasyon o maghinder man sa mga tao na sila makaduol sa Ginoo. Andam ta because we are slaves. We don't have rights for ourselves. Mga kaigsunan, great servants see themselves as slaves. Mao ni ang mga alagad sa Ginoo. They are willing to give up their rights, preferences, positions, and change their habits and lifestyle in order to bring many to Christ. Watay laing tumong. Dili ang mga kalagyod sa mga tao. Tungkay wala na kita nagkinabuhi alang sa atong kaugalingon, but we live for our Master, the Lord Jesus Christ. As followers of Christ, bunako, we are divinely called by God. Gitawag kita sa Dios aron mag-alagad kaniya. Pangutanan nato ganiha unsang klaseng pagpangalagad ang gi-expect sa Ginoo kanato. And today, we are reminded that we need to serve God, no, with selfless service, I mean. Kanang pagpangalagad nga walay ulterior nga motibo, kundi tungod og alang sa Ginoo. Kinahanglan willing ta nga mahimong servant sa Ginoo sa atong pagpangalagad. It's a humble way of serving, but this is our calling. And lastly, we have to render Him a sacrificial service. Willing ta nga mohimog mga adjustment for the sake of our Master and for the sake of the mission that God has for us, and that is to bring many souls into Christ. May the Lord find us as faithful servants of the Lord and even slaves for the Master's cause. Amen. Amen.